Hello po sa lahat, ako po si Gingging Vlog. So, ngayong araw ay pag-usapan natin yung about sa GC. So, ang topic ko ngayon dito is about sa GC. Siyempre, marami po akong experience yan sa mga GC na yan. So, siyempre, nagtatag po ako ng ng Solid EDC Singapore, tinatag ko yan. So, nagkaroon po ako ng public GC, nagkaroon po ako ng private GC, marami na po akong karanasan dyan bago po ako pumasok sa Karepa. Bago ako pumasok bilang reactor, ganon. So, pag-usapan po natin ang tungkol dyan, kung ano ba yung mga dapat obligasyon mo bilang admin sa loob ng GC. Ano ba yung dapat mong gawin? Kasi ikaw yung nagtatag ng GC, ano po ang mga obligasyon mo dyan? Pero para po sa akin kasi, naging admin po ako ng GC. GC, syempre, may mga obligasyon ka po dyan. May mga obligasyon ka dyan. Kasama yung mga kasamahan mo. Syempre, yung GC na yan ay may tinatawag na admin, co-admin, at saka mga moderator. Meron po yan nakaka-assign, may na-assign po dyan na mga tauhan mo. Kung wala ka, kung busy ka, meron kang mga tauhan na naka-assign dyan. O sa akin kasi ako yung admin ng isang GC. Meron po ako naka-assign dyan na co-admin, merong moderator po dyan. At meron, kung busy po ako at hindi po ako, iniiwan ko po yan sa co-admin ko. Na ikaw na yung bahala dyan muna kasi busy po tayo. Ganun lang po, para maiwasan po yung mga gulo doon sa loob ng GC. So, bilang admin, ikaw ang dapat namumuno dyan sa loob ng GC. Ikaw yung nag-aayos ng mga problema dyan, kung meron naman yung mga members na pasaway mo. Obligasyon mo yan. Ikaw ang nagbibigay rules dyan sa loob ng GC sa mga members mo para maiwasan yung usapan na toxic. Obligasyon mo yan bilang admin. Kasi kung may mali doon sa loob ng GC mo at nailabas po yun, obligasyon mo yang ayusin. Ikaw mismo ang mangunguna dyan na mag-ayos sa problema na yan. Kasi ikaw yung admin dyan. Ikaw yung admin. Ikaw yung nagbuo ng GC. Kaya obligasyon mo yan na ayusin. Ikaw yung naglalapag ng mga rules dyan. Example kung wala ka bilang admin, kung wala ka doon at busy ka, merong co-admin ka dyan na assign. Kapag wala ka, merong co-admin. So, i-assign mo sa co-admin mo kung ano man doon yung mo kasi busy ka at wala kang time ngayon. I-assign mo yung sa co-admin mo. Siya yung kasi siya na yung sunod mo. Kaya may tinatawag po tayong admin, co-admin, at saka moderator. So, kung wala naman yung co-admin mo busy, iwan mo sa moderator. Sa moderator. Siya yung magtitingin sa GC mo para maiwasan yung toxic. Kung example, kung wala naman po sila, kung wala, busy kayo lahat yung may mga posisyon sa GC. Kung busy po lahat, maglapag ka ng note. Maglapag ka ng note ng rules na bawal ang pag-usapan yung toxic. 'Di ba? Okay lang usapan na mag-usap kayo, pero hindi po yung usapang nakaka-toxic na may mga inaapakan ka ng iba. Tapos yung pinag-uusapan nyo is tungkol din sa sinusuportahan nyo or sa team nyo, di ba? Okay lang yung mga usapan na about sa mga event or mga plano is okay lang po yan. Walang problema. Yun lang simple kasi
Kasi kung busy kayo lahat, simple lang po yan, maglapag ka ng note, maglapag ka ng note. May dalawa po tayong GC eh, may dalawa tayong GC natin, public GC at saka private GC. Kasi kapag public is ano yan eh, connected po yan sa connected po yan sa page kapag public. So, hindi mo kilala yung pumapasok kapag mo na. Kapag public kasi, pumapasok na po sila, nag-request na po sila ng mga join sila doon sa sa GC kasi public nga po. Hindi po. So, hindi natin kilala sila, ganun. Hindi po natin sila kilala. Pero, kapag ka dyan, kapag i-accept mo sila, dapat maging ka din. Panindigan mo yung panindigan mo yung obligasyon mo bilang admin dyan sa loob ng GC para maiwasan yung mga usapan na toxic. Panindigan mo po yan. Kasi kapag may mali po sila, ikaw pa rin yung mananagot dyan kasi ikaw yung nagtatag niyan. GC mo yan, ikaw yung admin dyan, ikaw yung sa itaas dyan, ikaw yung leader nila. At saka sa private GC naman, kapag private GC naman, so ganun pa rin, kapag private GC kasi, dapat may na-assign ka din dyan. May admin, may co-admin, may moderator ka dyan, may taga-host ka dyan, may taga-host, mga ganun po yung mga dyan sa kapag bumuo ka ng GC. Merong admin, merong co-admin, at saka moderator, at saka may host ka dyan. Yung host na yan is siya yung lalapag ng mga about sa mga plan, mga event. Siya yung pero ikaw pa rin yung leader dyan. Ikaw pa rin, kayo pa rin ang nag-uusap. Nag-uusap po kayo kasi, syempre, bilang leader, obligasyon mo talaga yan. Kasi ikaw nga yung leader nila sa GC na yan, admin ka. Then, kung kung busy ka, bilang admin, sabi ko nga, bilang admin, obligasyon mo yan lahat. Obligasyon mo yan, may mali man dyan, may mga man dyan, ikaw pa rin mananagot dyan. Kaya panindigan mo yung ginawa mong GC. Kasi hindi naman natin maiwasan talaga yung hindi natin maiwasan na may mga members din tayong pasaway. May mga members tayong pasaway, yung hindi nakikinig. Pero dapat maging ka dyan, maging aware ka dyan. Kasi lahat naman may ganyan talaga sa GC. May mga pasaway, may mga Pero ikaw pa rin yung tutuwid po niyan. Kapag may nakikita ka ng mali, bigyan mo ng punishment, tanggalin mo siya. Agad, aksyonan mo agad para hindi na lumala yung yung problema. Ikaw mismo yung mag-a-action dyan para maiwasan na po yung yung mga ganun. Kasi kung hayaan po natin sila, kapag hindi natin sila bibigyan ng punishment, paulit-ulit lang po nilang gawin yan at ikaw yung masisira dyan sa loob ng GC kasi ikaw yung admin. Ikaw yung nagtatag ng GC na yan. Ikaw pa rin yung masisira. At dapat kapag sa GC, dapat may rules. May rules na ikaw na ginagawa. May rules. Kapag alam mo na hindi sila agree dun sa rules na yon, automatic na, di ba? Automatic na, pwede na silang tanggalin. Kahit pa yan, kahit kaibigan mo pa yan, kahit kilala mo pa yan, kahit totoo pa yan nagsusuporta. Kasi kung hindi sila agree sa rules mo, sa loob ng GC, bakit mananatili sila, di ba? Bakit mananatili sa loob ng GC? At hindi mo alam, yun, sila din ang makakasira sa'yo. Sila yung mag-aano sa'yo para sila ang gagawa doon ng katoksikan sa loob ng GC. So, ikaw yung mapapahamak doon sa loob.
ikaw yung mapapahamak pa din. I-example po natin yung kay GC ni Sis Yang, di ba? Yung GC ni Sis Yang, di ba? Nagkaroon ng issue na, di ba? Sa screenshot. So, hindi natin alam kung kilala niya yung mga tao doon sa loob niya ng GC, hindi natin alam yun. Kung kilala niya ba talaga yung mga yung sa loob niya ng GC. So, siguro, ang kanang doon, siguro hindi natin alam kung may mga rules sila na na nilagay sa GC nila, or bakit nangyari yun, dun na nagkaroon ng issue ng ganun, nagkaroon ng mga toxic na usapan doon. Kasi, di ba, sabi niya kasi doon sa sa live niya, napakinggan ko doon sa live niya is busy siya, hindi niya nakita yung mga ganon na conversation, yung mga usapan na ganon, busy siya. So, meaning, siya lang pala yung doon, siya lang po doon yung admin doon. Siguro wala po siyang, kasi ang sabi ko nga kasi guys, ang GC kasi dapat merong admin, co-admin, at saka may mga may mga moderator, may mga kasamahan ka. Kapag busy ka kasi, dapat may maiiwan dyan na titingin sa loob ng GC mo. Para na lang sa maiwasan yung mga toxic na usapan. Maiwasan po yung mga ganyan. Mas lalo na yung hindi mo kilala yung sa loob ng GC mo, or kilala mo pa, pero din, kung kilala mo, kahit kilala mo pa sa loob ng GC mo, hindi man natin maiiwasan yan, na kahit, di ba, kahit ngayon mga kaibigan, or pa dyan, hindi po maiwasan yan. Hindi po maiwasan yung mga ganon na magkaroon ng screenshot, tapos i-send, di ba? Hindi po natin, kaya, wag po tayo magtiwala ng sobra-sobra sa mga, tama po yun, wag tayo magtiwala. Kahit kaibigan mo pa or malapit mo pa, wag tayo magtiwala. Kasi dyan ka masisira. Yun lang. Kaya sa mga magagawa ng GC, dapat mas lalo na kung yung admin ka. Kung gagawa kayo ng GC, dapat lagyan nyo ng rules. Maglagay kayo ng rules. O kung busy ka, maglapag ka ng mga note dyan. Or pag-usapan nyo ng mga kasamahan mo, ng co-admin mo, mga moderator mo dyan. Pag-usapan nyo. Kung busy yung isa sa inyo, at least may nagbabantay na isa. At as importante po dyan talaga is sundin nila yung rules mo na nilapag dyan. At huwag basta-basta magpapasok sa loob ng GC. Dapat, alam mo na susundin nila yung rules mo sa loob ng GC. Yun lang dapat para iiwas toxic, iwas usap. Ako naman, nagbuo ako ng GC. Pero ang ko dyan, nagbubuo nga ako ng GC dati na hindi pa ako. Ngayon, hindi naman ako naghahawak ng GC ngayon. Na yan, hawak na po yan ng ng Pretty Nanay. Hawak po, sila po yung naghahawak dyan. Actually, yung GC na yan is connected yan sa Solid EDC Singapore. Yung GC na yan is public po yan. Public GC po yan. Pero ang GC na yan is lagi na lang marathon na lang lagi sa mga vlogs ni Kalingap Rab, vlogs ni Kalingap Edu, ng EDC, or nag-share po sila dyan, nagmamarathon po sila, yung GC na yan. Pero okay naman yung GC na yan kasi sa sobrang tagal na din yan yung Solid EDC Singapore marathon GC. Wala namang issue dyan na walang mga issue na nangyayari. Kasi aware naman sila kasi yung dyan, nakalagay sa GC is only marathon. At lagi po kami naglalapag po dyan. Lagi po kami dati naglalapag po dyan ng na hanggang ngayon, naglalapag pa rin naman dyan ng mga rules na bawal ganito, bawal yung pag-usapan, only lang, marathon lang po ito, marathon na po yung GC na ito, basta bawal yung mga toxic na usapan. Yun.
Kaya okay naman yung GC na yan na naging tinatag namin kasi hanggang ngayon okay pa din, sulit pa rin na nagmamarathon. Tapos may mga experience po kasi ako diyan sa mga GC namin. Meron din akong yung isa kong GC na meron talaga akong private GC dati, mga private GC namin, di ba? Yung mga kasamahan namin, sample, mga admin, mga grupo talaga na nangunguna sa amin. Example, meron kami nangunguna na na kami yung babantay talaga sa GC. May mga admin, co-admin, saka mga host. May iba po kaming GC yan. Private po yan. Private GC po yan. Private GC ko. So, kung wala yung isa sa amin, merong isa. Nagsasabi ako niya, oy, sis, ikaw muna nga yung magbabantay sa GC, bantayan mo. Kaya ang ganda po yung samahan namin dyan sa Solid EDC Singapore. Pero ngayon guys, kasi syempre, bawal, may rules po tayo, may rules po na kasi pumasok nga tayo sa sa reactor, so pumasok tayo sa Karepa, so hindi na po ako doon na so ang lang doon nagbabantay is yung mga pretty nanay. Sila po yung na-assign doon at yung iba pang mga admin. Pero okay naman, pero naka-monitor pa rin naman ako. Minomonitor ko po naman kung okay naman po kasi lagi po sila marathon lang, walang kaya mababait na minamarathon nila yung mga EDC, mga vlog ng Kalingap Edo, syempre yung sinusuportahan, mga kay Kalingap Rab, minamarathon nila yan. Kaya ang maganda lang talaga kapag bubuo ka ng GC, dapat ikaw mismo alam mo yung dapat mong gawin bilang admin. Kasi kapag may mali sa loob ng GC, obligasyon mo talaga yan. Obligasyon mo, kahit mali pa ng members mo, ikaw yung mananagot yan. Kasi ikaw yung nagtatag ng GC. Ikaw yung i-question nila. I-questionin ka nila, bakit may issue na gano'n, may ganito. Yan nga po yung nangyayari po ngayon kay sa GC ni Sis Yang kasi syempre siya yung admin doon. Siya yung admin doon sa GC kaya syempre siya yung i-question doon. Kasi siya nga ang nagbuo ng ng GC. So magkaroon tayo ng komento doon kay Sis Yang at kay Sis Yang sa sa issue niya. Na lang, siguro ayusin na lang o akyat siya ng Karaba, i-explain na yung side niya, magpaliwanag siya, yun nga sabi ni Kuya Bal, akyat siya ng Karaba para maayos na ba, hindi na magkagulo kasi siyempre kailangan talaga ayusin guys kasi marami na po nang nadadamay po yung Jomcar, siyempre. At hindi lang Jomcar nadadamay, EDC nadadamay din yung EDC. At siyempre, yung Mikris. Kasi sa Mikris po siya, yung GC na yun ay si Mikris. Kaya dapat ayusin talaga ni Sis Yang yan kasi para hindi na magkagulo at hindi na magka-issue. Actually, hindi naman masyadong kung inayos lang eh. Magulo kapag inaksyonan niya po agad yan. Hindi pa siguro nagkaroon ng ganyan. Kung inaksyonan niya yung problema niya. So, ako dito, nagbibigay lang ako ng komento ko, nagbibigay po ako ng about sa GC. So, sana, good vibes lang po tayo. Walang personalan po tayo dito, ha. Baka, pakinggan nyo mabuti yung sinasabi ko. Or, unawaan yung sinasabi ko. Kasi, basta, good vibes lang tayo dito kasi ako good vibes lang naman. At tapos, nagbibigay lang po ako ng mga, kasi siyempre, naranasan din natin yung mga about sa GC na yan. So, nagbibigay lang po ako ng mga na-experience ko din sa GC at sa mga dapat
ang gawin ng mga admin sa GC, kung ano ba obligasyon ng mga admin, siyempre, nagbibigay lang po ako. So, walang personalan dito. Kung nag-aano lang ako, siyempre, in-example ko na din yung GC ni Sis Yang. So, good vibes lang tayo dito. Ano lang. O, one Kalingap, one family, siyempre, para din to sa, sa Kalingap, para din to sa katahimikan ng lahat, siyempre, di ba? So, bilang bilang reactor naman ng Kalingap, so hindi naman ako masyadong so first time ko naman tong gagawin ng ganito mga so para sa akin ganun lang po talaga. Ganun lang, ayusin na lang. O, walang masama kung magpatawa, humingi tayo ng tawad, mapakumbaba po tayo, mas mabuti yun. Kasi, sinusuportahan natin is nasa Kalingap naman. Huwag po tayo mag-away-away, spread the love na lang natin. Kasi, ang sinusuportahan natin is Kalingap, diba? Kaya ang sinasabi na one Kalingap, one family, kasi isa lang yung sinusuportahan natin. Kaya panatilihin natin po ang katahimikan or magkakasundo po tayo lahat. Huwag po tayong puro lang dyan, wag po puro issue tayo, issue doon, di ba? Kapag may mga issue yung hindi naman masyadong wag po natin palalain kasi mas lalong gugulo talaga, mas lalong magulo. Kapag minor lang mga issue, wag po tayong mag-overthink na sobra kasi ang dito yung Kalingap dito yung Kalingap pa rin. Kaya one Kalingap, one family. Kaya suportahan po natin si Kalingap Rab, siyempre si Kuya Bal, suportahan po natin yan, si Ate Edna, si Kalingap Edu, Key Boys, BSM Boys, at siyempre suportahan din natin yung mga ambasador ng Kalingap. Siyempre yan, suportahan natin yung mga ambasador ni Kuya Bal na sa landing pad, suportahan po natin yan. Kaya tayo guys, magkaisa po tayo kasi ang sabi nga doon, welcome po tayo sa tahanan ng Kalingap. So suportahan natin yung Kalingap. One family, one Kalingap, and God bless po sa atin lahat. Good vibes tayo dito, good vibes, and spread natin yung love sa ating isa't isa. Magkaisa po tayo. God bless po sa atin. Hello everyone, I'm Gingging Vlog. Isa na din po akong reactor ng Kareta. Siyempre, nagsisimula pa lang po tayo. Practice po muna. So supportahan niyo po yung channel ko, Gingging Vlog 1991. At siyempre, supportahan po natin si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rob, si Kalingap Edu, Key Boys, BSM Boys, at Ambassador ng Kalingap. Supportahan po natin sila. One Kalingap, one family. So, welcome po tayo sa tahanan ng Kalingap nga, sabi ni Kalingap Rab. Kaya, support po tayo sa lahat ng tinutulungan niya, sa lahat po. Kaya, thank you so much and God bless po. Dito na lang po yung, nagtatapos po yung reaction ko about dun sa GC about sa GC po. Thank you so much. Sana may matutunan po kayo sa mga gagawa pa ng GC. Sana may matutunan po kayo dito. Thank you so much. And God bless po sa atin lahat. One Kalingap, one family. Thank you po. And bye-bye. Thank you.